Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa lungsod ng Taguig kung saan nagsimula na ang last day ng voter registration para sa barangay at SK election. Sabi natin kanina, 8 a.m. pang simula pero bago po mag-alas 7, sinimula na ang interview. Ito yung step 1 dito sa mga aplikanteng nakapila na mula pa kaninang bago mag-alas 6 sa umaga. May mga nakapila na po. Sa ngayon, nagsisimula na. Yung iba, nasa step 3 na. Yan, nasa step 3 na. So maaga silang matatapos. Ngayong araw po na ito ay na-anticipate nila na aabot sa 1,000 pa o more or less ang magpaparehistro. At kumustahin natin ang naging usad ng pagrerehistro sa nakalipas na halos 7 buwan. Makakausap pa natin ngayong umaga, Attorney Ellie Aringay, Election Officer 4 ng COMELEC Taguig. Good morning. Good morning, good morning. Thank you. Kumusta ho ang sinimula natin even before 7 o'clock? Oo. Considering na 6 steps naman tayo rito sa registration, and I think we could already start yung ating mga initial steps. Attorney, turnout, kumusta? Mataas ang turnout natin ngayon. Sa huling linggong to, siguro running 5,000 tayo. And as a matter of fact, simula April 1, which is yun yung covered ng ating paparating na election registration board, aabot na tayo ng 20,000. Okay, nako. Sa kabuuan, it's 77,000. Off-camera ho, nag-usap kami ni Attorney Ellie kanina. Bakit kaya? Bakit sa tingin nyo parang biglang palo yung turnout natin? Siguro, dito talaga sa Taguig, natural na mataas talaga ang registration applicants. At siguro yung iba nagsasabi because of gusto nila for this time marinig ang boses nila by casting their votes sa mga paparating na halalan. Okay, baka may mga nakakapanood sa atin, Attorney, bago sila pumunta rito, humabol for registration, ano ba yung mga dapat dalhin? Kung madadownload nyo na sana, madadownload na nila, Ivan, no, ang ating registration form sa ating COMELEC website. Maigi na gawin na nila at mag-fill up na sila. Okay. Ikalawa, of course, yung mga proof ng kanilang residency, yung mga requirements, i-attach na nila at sana magpa-photocopy na sila para hindi na sila mamroblema pagdating dito. Ano ba usually nagiging problema? Saan tayo bumabara, ika nga? Dito, unang-una, of course, yung flow lang talaga ng tao, madami. Meron din mga pumupunta rito na walang dalang proof of residency, walang dalang ng mga requirements. So wala kaming magagawa kundi to ask them to get the requirements first bago sila pumunta rito. Of course, ang registration ho natin, kailangan may basihan. Siyempre, na kayo residente, na kayo nasa tamang edad, etc. Syempre, Ivan, because parte ng ating proseso is yung tinatawag na approval ng kanilang aplikasyon. So, hindi porkit nakapagparehistro sila ngayon, approve na yan. Dadaan muna yan sa tinatawag nating ERB approval or disapproval ng kanilang application. So, ang proseso ang ginagawa natin ngayon, new registrations, reactivation, ano-ano pa? Transfer, meron tayo dito. Correction, meron tayo dito. So, yun ang ating mga, for both SK at regular yan. So, linawin lang natin, Attorney, this is for BSKE, pero yung mga susunod na election, kailangan pa nila mag-register ulit? Hindi na. This is for BSKE primarily this cycle. Yes. But if you are registered at approved ng iyong registration, sa mga susunod na halalan, makakaboto ka na. Yan. Basta, as long as you continue to exercise your right to vote. Attorney, siguro perhaps as a final word, bakit ho mahalaga na kayo ay magrehistro para makaboto? Sapagkat ito lamang ang avenue kung saan maririnig ang inyong boses sa demokratikong paraan. Naiintindihan natin na maraming avenue, magpo-post ka sa social media, makikipagtalo ka, pero ang pinakatanging paraan lamang that is binding to our government at sa ating institusyon ay sa pamamagitan ng halalan at nagsisimula yun kung ikaw ay registered voter ng iyong residency. Very well said, Attorney. Thank you very much. Good luck po today. Good luck today. Thank you. Nakausap po natin, Attorney Ellie Aringay ng COMELEC Taguig. Tulad nga po na nasabi niya, isang mahalagang bahagi po ng proseso ng ating pakikilahok sa ating demokrasya, itong pagpaparehistro para tayo ay makaboto. Balik po muna tayo sa studio.